Magandang gabi po mga ka-Real Talk kabayan, kabayan sa buong mundo po. Ito pong muli ang iyong kabayan po, ka-Real Talk kabayan po si Chris Villanueva po. Ngayon po, pag-usapan po natin yung nilabas po na exclusive report po ng Net25 tungkol po daw sa pagkakadawit ng ating First Lady Lisa Marcos po sa pagkamatay po ng isang negosyante na bilyonaryo po. Bilyonaryo po yata tayo, may-ari po ng Rustan si Tantongco po na namatay po dyan sa Amerika sa Beverly Hills yata po sa Beverly Hills na sinabi po nung una kasama po ang ating First Lady na si Lisa Marcos. So ang dami pong ano yan, naniwalang mga DDS at galit na galit sa mga Marcos at galit po sa gobyernong Marcos at maka Sara Duterte po. Lahat po sila mga nag-aakahaka, nagkuro-kuro, kahit yung mga vlogger po nila talagang dinidiin po nila at sinisiraan po nila yung gobyerno po natin. In particular po yung First Lady na yung Attorney Lisa Marcos po. Kung hindi po nakakaalam si Attorney Lisa Marcos po, ano po yan, isa po yan sa mga philanthropist po yan eh. Isa pang philanthropist po yung napanood ko po yung show po niya. Show po, yung isang palabas po sa TV na ini-interview po siya. I think during the campaign po yata ng presidential campaign na tumutulong po, estudyante po, ano po siya, professor po siya ng law sa sa Ilocos. Tapos hindi ko po alam kung nagtuturo rin po siya sa parte ng sa Submarine Norte rin po. Tapos kapag nakagraduate ng mga estudyante po niya, siya pa po bumibili ng mga bond paper para sa pang-review po nila at nahanapan niya po ng paraan para suportahan para sa pagre-review hanggang sa makapag-review. Ganun po ka-dedicated po ang ating First Lady sa mga estudyante po niya. Gusto po niya as much as possible lahat po makapasa. Parang recently po, this year, nasakot po yung pangalan po niya dahil sa isa po mga chismosang vlogger po na idinadawit po. Lalo na po yun si chismosong chismosong si Harry Roque po na pinag-uusapan po nila na mayroong daw kasama po daw nakulong po yata dahil kasama po daw sa parang kaso po ng drugs po sa Amerika si First Lady po. Lumabas na nga po yung police report. May pinalabas sa police report na nandun yung pangalan ni First Lady. So tignan po natin Yan po yung ito po yung fake na police report po na shinare kahit po ng yung idol ko yung idol ko na veteranong journalist pinakita rin po nila kung anong mga kwentong nilabas nila. Ayan, may nakalagay diyan sa pinakadulo. Galing po kay Sincerely Yours Donna Kersey, record supervisor po. Siguro isa po sa mga police po ito. Ayun, ito po yung nakalagay po sa nila sa kunyari po nila fake report, police report. Yung sinasabi nga po doon sa dulo na suspected to be cocaine was scattered on the tables and the floor companion of the victims. Victims were summoned to Beverly Hills Police District po yata ito o department for questioning who were Dina Arroyo Tantongco. Ito po yata yung asawa Lisa Araneta Marcos and Alexa Miro. So yan po yung pinalalabas po nilang police report. Pero syempre hindi po natin may tatanggi na wala po talaga makakapagsabi na ano po ba to? Na gagawa po ng kwentong ang Net25 na pag-aari po ng INC. Ito po yung totoong report po ng ni Donna Kersey. So ito yung yung summary of incident. Sabi po natin. On Saturday, March 8, 2025 at approximately 11:30 hours, officer were dispatched to Beverly Hilton Hotel regarding a person not breathing. Officer entered yung room and observed hotel security performing chest compression of an unconscious male subject. Officer took over with life-saving measures and subject was pronounced deceased at 12:05 hour by paramedic. So ito po yung exclusive report po ng Net25. Tungo po talaga sila ng record. So saan po nanggaling yung fake news? Saan po nanggagaling yung fake record?
Hindi, obviously po, doon po 'yan sa mga ano, doon po 'yan sa mga galit po sa ano, sa pamilyang Marcos po. Gusto po talaga ng mga taong 'tong ano, ma-destabilize po yung government para paupuin po nila yung paborito po nilang vice presidente. Yung nasa world tour po ba ngayon, na nagtatrabaho daw pero hindi gumagastos ng pera ng gobyerno. Pero, ah, tawag dito, ah, yung pagtatrabaho niya ano yun, private trip. Oo, hindi yung gastos ng gobyerno, pero nagtatrabaho siya, pero private trip. O 'di ba, parang dun pa lang ang gulo-gulo na, eh. So ganito po ka-ano, kabastos yung ano, mga mga naninira po sa gobyerno po natin. Tignan mo po mga ano po nila, mga kakampi po nila o yung mga uto po nilang mga ano, mga supporters, yung mga DDS po ba, at saka yung mga anti-Marcos, anti-government. Lahat ng ginawa ng gobyerno wala nang makitang tama. Lahat ng tama na nagagawa ng gobyerno ginagawa po nilang, issue lang yun ng eleksyon, issue lang ng eleksyon, tapos ng eleksyon, issue lang yun para sa may sasabihin sa ano, sa SONO. 'Di ba? Ito yung mga nakakairitang tao na ano, na wala nang ginawa sa buhay kundi manira sa gobyerno. Tulad nga sinabi ko, hindi ako pro Marcos o anti-DDS. Kaya lang mas na-emphasize ko po yung ano, mas nag-focus po ako sa mga DDS, mga Duterte kasi sila po yung ano kung napapansin niyo po hindi tahimik ang ano, hindi tahimik ang Pilipinas. Kasi ito pong mga suporta ng taong 'to, ng mga pamilya pong ito, pilit pong ginugulo ang Pilipinas. Kasi sino po ba naman ang taga-suporta ng mga ano, ng Duterte? Eh, talagang hindi naman po natin maitatanggi po 'yan. Yung ano, yung CCP, 'di ba? Yung Communist China Party. And then loko lang po. Baka lang po 'yun. Eh, usually marami po silang mga kaibigan mga Chekwa na baka yan po yung pumupondo sa ano po nila, sa mga black propaganda po nila against the government, 'di ba po ba? Eh, lalo na po may mga napapabalita po ng mga ano, ng mga drug lords na mga kaibigan ng mga Duterte. Malamang baka sila rin po yung ano na popondo po para siraan po yung gobyerno po natin. Kasi sa totoo lang po, ang dami kong nakikitang magandang ginagawa ng gobyerno, eh. Pero natatabunan po yun ng ano, ng eto, yung mga ganitong pagpapalabas po ng fake news. Grabe po yung ano, pagpapalabas po ng mga fake news. Talagang sobrang pinaniniwalaan ng tao. Hindi na po sila marunong mag-isip. Basta pag nakita po nila kahit mga fake videos, pinopost po agad nila. Ilang buwan na po ako nagbablog siguro, way back March or February. Ito po yung ano, yung isa po sa mga lagi ko po sinasabi na ang dali pong mauto ng mga Pilipino kapag naglalabas po ng fake news ang mga ano, ang mga Duterte o mga pro Duterte. Ang dami po nilang vloggers na train po sa China ng mga Pilipino. Yung ano po nila, propaganda po nila, pro-China sila tapos anti-US po sila. Yung sinusulong po nila na tayo magiging magkakaroon ng proxy war sa Southeast Asia, Pilipinas ang magiging ano, parang magiging battleground, tayo yung gagamitin ng ano. May mga ganun po silang mga ano, may mga ganun po silang mga propaganda po ba? Which wala naman pong ganap na ganun eh. Nagmamalasakit lang din po yung Amerika dahil sa pambubuli ng ano ng China. Iba po yung sinasabi nila sa ginagawa po nila. Kaya tinutulungan tayo ng ano ng Amerika para ma-expose po ba yung gawain po ng China. 'Di ba hindi naman po sinabi ng Korea nang in-interview nila ng ano nang nagtanong po sila dun sa ano sa pinuntahan po ni ano ni Gibo na parang seminar yata yun ng mga ano ng mga civil defense o state defense ng ano ng mga bansa. Tinanong ng Korea yung isang parang defense ng China na bakit iba yung sinasabi nila sa ginagawa nila. Tulad yung kailangan merong freedom of navigation sa South China Sea, hindi pag-aari ng ano yun, ng China yun. And yet, pinipigilan tayo po, ang Philippines in particular, sinabi niya, and yet, ang Pilipinas, pinipigilan ng China na mga isda doon o dumaan doon. Parang gano'n. Di ba po ba? So, ito rin po yung mga, ano, hindi ko sinasabi lahat ng Chinese. Itong mga Chinese po na to, ito rin po siguro yung gumugulo sa bansa po natin na malaki po yung naging pabor na nabigay po sa ano o nabigay po sa kanila ng nakarang administrasyon. Kasi kumalat po sila eh. Mula po sa pogo, pa sa politika, napasok po nila.
pati yung sa communication natin, di ba? Yung sa dito, maraming mga expired na yung visa ng mga Chinese na nagtatrabaho sa dito. Communication po yun. Na-infiltrate po nila. Tapos maraming spies na nasa Pilipinas. Di ba po ba? Tapos yung nawala si Duterte, gusto nilang iupo si Sara kasi nga parang mas protected sila during the time ni Duterte. O konti lang naman yung nahuhuling mga drugs kumpara sa nahuhuling drugs ngayon. Napakagrabe. Daan-daang kilo o tono tinaladang drugs ang nahuhuli sa panahon ni Marcos. Ito yung tinatawag natin, sinasabi nyo palang bangag, addict. And yet, ang dami pong nahuhuling mga drugs. Daan-daang kilo o tono tinalada sinusunog. Pati yung mga libu-libong mga suspect. Buhay. Pati yung mga drug lords na mga big time drug lords, buhay naman. Protektado pa nga yung mga pangalan eh. Sinasabi lang yung bilang eh. Kung nakita niyo yung unang vlog ko bago to buhay naman. Hindi ng panahon din, kung kumpara mo ng panahon ng nakaraang administrasyon, kahit hindi ng laban, basta sinabing ng laban, kunyaring ng laban, pinapatay. Walang pakialam, di ba? Baka ito yung mga tumutulong na sirain yung gobyerno po natin. Kahit napakaraming nagagawa ng gobyerno po natin. Ito naman po mga mga uto-utong supporters ni Digong o ng mga Duterte. Kahit na fake, pinopost nila o nire-repost nila. O di ba? Hindi ka ba naman saksakan ng uto-uto? Napaka-uto-uto mo eh. Hindi ka ba marunong magbasa? Hindi ka ba marunong mag-research? Hindi ka ba marunong munang tumimbang ng katotohanan? O tignan mo muna yung mga pinununod mo kung ito ba tama? O tignan mo yung nag-comment, i-click mo yung isa. Ito ba hindi to troll? Kasi yung ibang mga nang umaaway sa gobyerno na lahat sa mga magagandang mga ginagawa nila, i-click nyo minsan yung mga profile nila, makikita mo troll talaga. Meron silang 5 na followers, 6 na followers, 7 na followers, isa lang eh. Tapos yung iba 100, 200. Ayun ba paniniwala mo sa panahon ngayon? Sa panahon ngayon? Wala nang ganun mga followers sa isa lang yung follower mo, dalawa, o 100, sabihin na natin, o 200. Tapos meron pang yung 100,000 yung followers. Hindi ibig sabihin na 100,000 followers. Legit. Kung nakita niyo yung mga video yung video sa TikTok kahit sa YouTube, ang daming cellphone sa China na sabay-sabay na nakabukas. I-hire nyo lang sila. I-hire nyo tapos sabay-sabay magko-comment yun. Ang galing sa iba-ibang bansa gamit ang iba-ibang mga pictures ng mga iba-ibang bansa. Tapos auto-generated yung mga comment. Pag basahin niyo yung comment ng mga against sa government, makikita niyo wrong spelling, parang hindi marunong magtagalog, nagpipilit magtagalog, pipilit magbisaya, pero hindi naman Gamitin niyo minsan yung utak niyo ba, bago kayo maniwala. Tapos ito ngayon, kung hindi mo nakita na fake news, yung ginawa nilang police report na pinakita na sa, nagkalat na to yung namatay sa Tantong ko maraming naniwala. Siyempre maraming uto-uto na DDS nilabas ang net 25 nilabas ang net 25 yung totoo. Na fake pala yung unang police report, gumawa humingi sila ng bagong police report. O paano yung narrative niyo? Mali na kayo. Tatanggapin niyo bang mali kayo? Tinignan ko yung page ng ng net 25 Grabe pa rin yung bash. Yung hindi sila makapaniwala ba? Na pinabulaanan doon sa exclusive report ng net 25. Ikaw ba naman binigyan, ito na nga net 25 na nga nagsasabi. Akala ko ba naniniwala kayo sa net 25 dahil DDS kayo? Ako talaga naniniwala ako sa net 25. Siyempre, alam nyo na. Diba? Kayo, naniwala lang mga sa net 25 dahil maka-DDS kayo, dahil ang net 25 somehow kahit paano balance mag-ulat Tapos ngayon may sasabihin kayo na against sa net 25. O against sa exclusive report nila. Ang hirap sa inyo kapag kapag pabor sa inyo, tinatanggap nyo, pinaniniwalaan nyo, winawagayway nyo pa. Pero kapag hindi pabor sa paniniwala nyo, sa mga naratibo nyo, sinisiraan nyo, binabas nyo. Diba? Yan yung mga utak ng mga
pro Duterte, mga pro Sara Duterte. Tsaka yung mga ano, yung mga trolls ng Maka Duterte. So pahiya kayo ngayon. Kaya ano, peke yung ano, yung police report, summary of incident, peke yung nilabas na una. Yan kasi, uto-uto kayo. Yan kasi, hindi kayo marunong magbasa. Hindi kayo marunong manood ng ibang paano, ng ibang mga balita. Puro kayo reels. Puro kayo mga vlogger. Yung pinaniwalaan yung vlogger, mga bayaran din yun. Mahilig kayo sa putol-putol na mga video. Mahilig kayo sa ano ba? Mahilig kayo sa clickbait. I mean, hindi naman clickbait yun. Yung baga, yung mahilig kayo sa ano sa mga video na nilalaro yung mga ano nyo, yung damdamin nyo. Eh syempre, pabor sa inyo. Tatanggapin nyo na lang na nang hindi man lang kayo nag-iisip ng mabuti o pinag-aaralang mabuti. Tapos ire-repost nyo. Kasalanan nyo yan. Tapos kasalanan nyo rin yan kapag may mga tao kayong nauto. Di ba? Be responsible po. Yun din po yung ano ko, advocacy ko kaya nagbablog ako eh. Kailangan maging responsible tayo sa pagbabasa. Ang inaano lang naman natin dito sa tulad ko, ang gusto ko lang naman po talaga expose po yung mga ano yun. Expose po yung mga peke na nagkalat po sa social media. Somehow po kasi kahit papaano, kung lahat po tayo maniniwala sa mga fake news, pro man yan o anti-government o pro man yan sa mga Duterte o anti-Duterte, dapat kahit papaano may magi-stand ng mga tao na alam ang totoo. Hindi lahat ng tao doon sila pumanig sa mga peking mga video o gawa-gawa lang. Eh paano yung ano, paano yung mga susunod nating henerasyon ng mga Pilipino? Di ba po ba? Dapat maging responsible po tayo lalo na matatanda na kayo. Pati yung mga bata na ano na nag-aaral pa lang o baka mahihilig sa mga politics. Imbis na nagbabasa sila ng mga balita, eh pinanonood na lang po yung mga pinopost nyo, yung pinaniniwalaan po nila. Nag-ano po kayo, kumbaga parang dinudoktrinahan nyo yung mga susunod na henerasyon sa mga mali nyo pong naratibo dahil galit lang po kayo sa pamilya Marcos. Kung may problema po kayo sa pamilya Marcos, sinasabi niyo pong corrupt sila, eh ba't hindi nyo, bilang mamamayan, may karapatan po kayong magkaso. Basta meron po kayong ano, may ebidensya po kayo. Diba? Tsaka may mag-i-sponsor sa inyo mga congressman para ma-impeach po ang Pangulo. O mapag-aralan po yan. Galit na galit kay Romualdez. Tapos isinisisi niyo po kay Marcos. Diba? Parang ano po kayo eh, parang ano po ba, yung pag nakikipag-away, damay-damay lahat. Mag-isip po tayo kasi matatanda na po tayo, mga Pilipino po tayo. Mahalin po natin yung bansa po natin. Tignan nyo naman po yung nangyayari po sa bansa po natin. Sa kagustuhan nyo pong umupo ang ano, mga Duterte. Tignan nyo, wala na pong ano, ang gulo-gulo po. Kung magbabasa po kayo ng ano, ng Facebook. Kaya ako tinatanggal ko po yung mga ano eh, yung mga toxic na mga ka-Facebook po eh. Kasi napaka-toxic po kahit na mali-mali eh, kahit yung mga kaibigan ko. Kahit na mali-mali na, kahit na makipagtalo ka pa nga sa kanila eh. Ganun pa rin po, insist pa rin po nila. Bibigyan ka na naman po ng real video na mali pa rin. Di ba? Hindi na nag-iisip. Nakakahawa po yan, yung kabobohan. Mahahawa po yung mga tao po sa inyo. Tigil-tigilan niyo po yung mga kabobohan po niyo. Matatanda na po kayo para maging bobo po kayo at maging uto-uto. Matuto po kayong manimbang ng balita. Hindi po lahat ng napapakinggan nyo o napapanood nyo o nababasa nyo totoo. Magbasa kayo ng maraming balita kung gusto nyo po talaga ng balita. Tapos ikumpara nyo kung isa po yung sinasabi po nila, malamang totoo yun. Pero hindi naman po lahat ng ano na balita, lalo na kapag ano yan, kapag may tao dito, may pagkabayas po yan. Pero somehow po kahit pa paano, nagtutugma-tugma po yung mga kwento po nila. Di ba po? Sa Amerika po kasi, kaya ko po nasabi ko, kasi sa Amerika, dati po kasi nakaupo si Biden, lahat ng magagandang balita, binabalita po ng mga Democrats, ng mga Democrats ng mga mainstream media, yan po yung CNN,
CBS, ABC, ah, ano pa po ba? Basta mga yun. Pagdating naman po sa mga kasiraan ni Biden, lahat po ng kapalpakan na nagbabalita po diyan, mga ano man, mga conservative media. Yan po yung Fox News, nakalimutan ko po yung dalawa eh. Basta yung pinakaano po nila, GBN po ba yun? O, basta meron pa po sila, mga tatlo po yata eh. So, ganun din po, may mga political leaning po kasi mga mainstream media sa US. Sa Pilipinas naman, wala eh. Meron po pala, yung mga ABS-CBN, mga the usual po yan, parang, ah, paano ko po sasabihin? Parang mga pro, mga yellow po ba? Tapos, parang bilyonaryo po ba yun? Yun naman po, green, di ba? Ang INC naman po, neutral naman po yan. Yung iba, hindi ko na po alam. Basta may mga ganun din. Pero pag binalita po nila yung isang balita, tama naman. Pero makapapansin mo lang po yung isang balita kapag medyo negatibo, hindi ka naman pupunta sa news eh. Pupunta ka sa opinion o sa column center ng yung mga opinion ba katulad sa Manila Times. 'Di ba pumunta ka sa opinion section, makikita mo doon yung si Bobby Tiglao, parang ganun ba? Ganun. Pero pagdating sa news talaga, binabalita lang nila kung ano yung nakikita po nila o napapakinggan po nila o yung nakukuha po nilang report sa beat nila. Ganun. So hindi naman po mahirap basahin. Hindi naman po mahirap intindihin. Ewan ko nga po ba na alam niyo po ang technique po sa pagbabasa. Pag gusto niyo pong basahin, hindi niyo po babasahin word per word. Wala pong ganung pagbabasa. Ang titignan niyo lang po yung yung pinaka-content po ba niya. Kahit na pasadahan mo naman po ng yan eh. Pasadahan mo ng mabilisan po yan. Kunin niyo lang po yung mga important na words. Maintindihan niyo na po yung buong kwento. Kahit kaya ganun din po yung pagbabasa ng libro. Hindi mo naman makakabisado yung buong libro. I mean yung mababasahan yung word per word na maintindihan mo. Walang ganun. Pero masama, may makikita ka mga words na parang words na maiintindihan mo yung buong synopsis ng libro. Anyways po, yan lamang po, medyo lang po, yun nga, tulad nga sinabi ko, ano ngayon yung mga nagkalat ng fake news tungkol kay Lisa Marcos? Ano kayo ngayon? O, ano ngayon yung nangyari sa inyo? Pwede nga naman kayo. Nga, diba? Talaga, iwasan nyo na yung iwasan nyo na yung pagkakatol nyo. Sobrang kayo sa katol. Sige po, maganda nga po ito po muli ang inyong Career Talk, kabayan, Chris Villanueva. Peace.